Ito ang mensaheng narinig na ninyo sa simula pa, magmahalan tayo. Huwag tayong tumulad kay Cain na kampo ng dyablo. Pinaslang niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang kanyang mga gawa, ngunit matuwid ang mga gawa ng kanyang kapatid. Kaya, mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapopuotan kayo ng sanlibutan. Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napopuot sa kanyang kapatid at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Dito natin nalalaman ang pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin, kaya't dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng mga gawa. Ipagpatuloy ko po ang pagbasa natin hanggang talatang 18 dahil ito po ay serye na pag-aaral natin on this topic, on this passage, na hindi lamang po natin sisimulan today, kundi hanggang sa susunod pong mga linggo ay may pagpapatuloy po natin. Hanggang talatang 24. For now, let me remind everyone about the topic na na-discuss ko po sa bawat isa sa atin last March 29. Baka naalala pa ng iba sa atin ang isang acrostic topic that I was able to share with you na pinamagatan ko na load. Na ang ibig sabihin, mga kapatid, is love one another, direction or directive. Utos ito ng Diyos in the Old Testament time pa, pero muling itinuro ng New Testament passages as a new commandment. Kaya na-share ko sa inyo ang new commandment na to love one another directive sa acrostic points na tinawag kong BIP. Ang ibig sabihin, kaya naging new commandment ang love one another in the New Testament time because of its prominence, because of its prototype, ang Panginoong Jesucristo, and because of its practice na ginagawa ng mga mananampalataya na in Bible times at marapat na patuloy na i-practice naman ng mga mananampalataya. Hawak ba natin ng BIP, mga kapatid? Ang pag-ibig sa mga kapwa natin mananampalataya ay ebidensya na ang isang Kristiyano, professing Christian, ay lumalakad sa liwanag ng Panginoon. Somehow, baka sa marami sa atin, mapapansin nyo na parang repetitive tong topic na to in the book of John. Because sa chapter 2, napagbulayan na po natin ang topic na to. And sa ating passage today ay muling binabanggit ni Apostol Juan ang katotohanan about this topic. Pag-ibig sa kapwa mananampalataya, sa mga lingkod ng Diyos, sa mga believers ng Panginoon. Though recurring o parang repetitive yung tong topic na to sa oras na ito, sa ating kalagitnaan, pero palagi naman na may iba't ibang facet o kaya ay puntos o view ang mga author ng Bible in presenting God's Word and God's will. At sa passage natin, sa section ng atin pong binasa a while ago, tayo po ay sinasabihan ni Apostol Juan sa isang medyo shocking
nakakaalarma. And somehow, isang malaking babala sa mga mananampalataya in this modern time. In our midst as well, ang patungkol po sa pagmamahal sa kapatid because it involves life and death. A matter of life and death. Pala, mga kapatid, ang pag-ibig o ang maging maibigin, mapagmahal sa kapatid. Because sa verse 14 ng atin pong passage, it says there, anyone who doesn't love his brother remains in death. So, ang hindi pala nagmamahal sa kanyang kapatid ay hindi pa mananampalataya. Nasa kamatayan pa. Wala pa siya sa buhay na walang hanggan. Hindi pa siya tunay na Kristiyano. So the topic that I'll be sharing with you today ay pinamagatan ko po na relationship over believers. Relasyon ng isang Kristiyano sa kapwa niya Kristiyano. Relasyon ng mga mananampalataya ng Panginoon. Ano ang dalawa na level of relationship ng isang tao, Kristiyano, na kailangan niyang maipamuhay o baka na ipapamuhay niya o dapat hindi niya maipamuhay, maiwasan niya as far as love for the believers, love for one another is concerned. Ang una is murder. Wow, parang anong kinalaman niyan, Pastor Vic, sa aking relasyon, sa aking kapwa kapatid? Allow me to read with you once again, in English naman. For this is the message you have heard from the beginning. We should love one another. Do not be like Cain, who belonged to the evil one and murdered his brother. And why did he murder him? Because his own actions were evil and his brothers were righteous. So, I assume, if not all, marami po sa atin ang nakakaalam sa kwento ng magkapatid na ito, Cain at Abel, unang mga anak ni Eva at Adan, nung unang panahon pa. Genesis 4, verse 1 to 16, ang account kung saan silang magkapatid ay parehong sumamba sa Diyos, sabay silang nag-offering sa Diyos, magkasabay sila na may ginawa para sa Panginoon, a religious right para sa Diyos. Pero alam natin, on that account, na ang kinalugdan ng Diyos na handog ay yung handog ni Abel, na pinatay na hayop mula sa kanyang mga alaga. At si Cain naman ay ani ng kanyang bukirin. Hindi man sinabi sa passage na ito kung paanong kinalugdan ng Diyos ang handog ni Abel. Pwede tayong mag-isip na baka nagpababa ng apoy ang Panginoon. Though hindi po binanggit, pero may sinabi na dahilan, response ng Diyos sa handog ni Abel na kinalugdan ng Diyos, pinaburan ng Diyos. At yung handog ni Cain ay hindi po kinalugdan ng Diyos. Marahil, I believe, mga kapatid, meron nang itinurong ang Diyos na kanyang salita, instructions kung paano siya sasambahin, kung ano ang i-offer sa kanya, sa dambana o sa altar ng Panginoon. Pero ang sumunod lang doon ay si Abel. Si Cain ay hindi sumunod sa salita ng Diyos. Most of all, ang handog ni Cain ay walang pananampalataya. Wala siyang faith sa kanyang puso nung siya ay maghandog sa Diyos. Somehow, yan ang dahilan kung bakit ang inhandog niya sa Diyos ay hindi yung prescribed na offering, gaya ng offering ni Abel. So, si Cain ay nainggit at nakaramdam ng galit
at humantong sa pagkapuot, hatred, matinding galit, pagkamuhi, pagkapuot sa kanyang puso. Sa pagiging mainggitin ni Cain, nagsimula ang isang damdamin na magalit. At nung hindi niya ito na i-master, hindi niya ito na i-commit kay Lord, hindi niya ito na overcome, lumalim, lumala. Naging galit yung envy, and eventually, naging pagkapuot. Anong kanyang ginawa, mga kapatid? Niyaya niya ang kanyang kapatid na si Abel sa bukid, at doon ay pinatay niya si Abel. Sa New Testament time, ang spirit na to ni Cain, ang attitude na to ni Cain ay nakita natin ginawa ng maraming tao, especially the Pharisees, na gumawa ng ganun din naman na klase ng damdamin o galit o pagkainggit, sama ng loob, pagkapuot. Kanino? Kay Jesus Christ, sa ating Panginoong Kristo. Siya'y kanilang sinaktan, ipinako sa krus, pinatay. Dahil sa inggit, dahil sa galit, dahil sa pagkapuot, pagkamuhi. Kaya sinabihan sila ni Kristo nung sila ay may ganitong attitude, gaya ng kay Cain, na sila ay mga kampon din naman o anak ng dyablo. With that, si Cain ay masasabi natin na hindi tunay na Kristiyano, siya ay anak ng dyablo, at ang sinusunod niya o ang attitude niya ay ang sa dyablo. Pumapatay, si Satanas ay murderer, si Satanas ay liar. Dahil tinanong ng Diyos si Cain, nasaan ang iyong kapatid? Aba, malay ko, Cain said, hindi ko alam. Am I my brother's keeper? Cain said to the Lord. Nagsinungaling siya sa kung ano talaga ang nangyari o ginawa niya sa kanyang kapatid. So, ang aksyon ni Cain, mga kapatid, ay basang-basa natin, ramdam natin sa mundong ito, all around us, na ipinapamuhay ng maraming tao. Kalakaran, gawi, sistema ng maraming tao sa buong sanlibutan, ang aksyon na to o attitude na to ni Cain, na may pagkamuhi sa katotohanan. Ang marami ay may blindedness, unknowing na si Kristo ay kanilang kinapopuutan, kinamumuhian. And there are some talagang direkta na si Jesus ay pinupusong, sinusumpa, hindi kinikilala, at inaalimura. So, ang mga tao, ang mundo, ay may pagkamuhi, may hatred, galit, at hindi lamang may disobedience, kundi pagre-reject. Hindi lang kay Kristo, kundi sa kanino mang nagpapahayag ng katotohanan, nagpapahayag, nagpapamuhay ng katuwiran, ng katotohanan, kahit pa ang Panginoong Kristo ay hindi lang nire-reject, kundi pinupusong at sinusumpa. Hindi kinikilala ng maraming tao ng sanlibutang ito na kinaroroonan po ng bawat isa sa atin. Dahil si Cain, mga kapatid, kaya nainggit at nagalit. It's because nalantad ang kanyang maling gawi, ang kanyang kasamaan sa pamagitan ng kanyang offering sa Diyos na hindi naging kalugod-lugod. Kaya siya nainggit, kaya siya nagalit, kaya siya nagkaroon ng matinding pagkapuot sa kanyang kapatid. Kaya in this world, mga kapatid, around us,
huwag kang magtaka. Kung may mga taong hindi lang nangingilag sa'yo, hindi lang ina-avoid ka, kundi baka hindi ka gustong makasama, hindi ka nila gustong marinig, hindi ka kinikilala, somehow, uusigin, pagbibintangan, hindi kikilalanin, at gagawan ng masama. Ginawa nila ni Cain yan kay Abel dahil na-expose ang katotohanan ng kanyang kasalanan. Ginawa ng maraming tao yan sa ating Panginoong Hesukristo nung siya'y narito pa sa lupa. At patuloy yan na naranasan at mararanasan ng mga anak ng Diyos. Bakit? Dahil na-expose ang kanilang mga kasalanan, ang kanilang sinful nature, ang kanilang hindi pagiging anak ng Diyos, kundi anak ng kadiliman. Nasa side ng kadiliman. Nag-i-stand sa kung ano ang kalooban ni Satanas, ng dyablo, ng sanlibutan, at hindi ng ating Panginoon. So, ang sanlibutan, ang maraming tao, kagaya ni Cain, kapag na-expose o ma-expose ang kanilang kasalanan at hindi magandang kondisyon, kalikasan in life, which is worldly, of the devil, may dalawa lang na pwedeng pagpili ang desisyon o response sa kanyang buhay. Una, magsisi at magbago. Pangalawa, hindi lang i-reject, hindi lang i-avoid, kundi manapay, wasakin ang dahilan ng exposure ng kanilang mga kasalanan. Kaya nga, sa ating paligid, sa mundo, even sa gobyerno, sa iba't ibang lugar o sistema o kalakaran sa mundong ito, merong majority na pagkiling. Saan? Sa hindi dapat mag-exist na Bible study, misyon, gawain ng Panginoon, pagbabahagi ng salita ng Diyos. Seldom na ito ay pinapayagan. And the reason is that may mahahayag, may ma-expose, may mako-convict, merong malalantad. At yan ay ang kasalanan at sinful nature, kabulukan, corruption ng tao. Kaya minsan madalas, hindi lang ina-avoid, hindi lang nire-refuse, kundi manapa ay winawasak, sinisira ang dahilan ng exposure na to. So, anong ginagawa ng mga tao, ng mundo? They try to cover their true nature. Gaya ni Cain, mga kapatid. Nakatago, sikreto, hindi halata ang pagiging anak ng dyablo niya. Ang kanyang tunay na kalikasan, hindi pagkamakadiyos. Bakit? Sumasamba siya sa Panginoon. Nag-o-offering siya sa Panginoon. Gumagawa siya sa mga iba't ibang gawain ng Panginoon, kalooban ng Panginoon. Pero our passage tells us, he's of the devil. In this modern time, all around us, even inside the Church of God, may mga ganito na kalagayan. Hindi pagiging totoo, hindi pagiging tunay na mananampalataya, bagamat sumasamba, nagpupuri, nananalangin, dumadalo, nagkakaloob, gumaganap ng iba't ibang mga religious rites. And yet, hindi sa Panginoon, kundi sa dyablo. Why? Because they lack faith in God's word. Just like Cain,
May salita ang Diyos sa kanya, hindi niya sinunod. Sarili niya, nakagustuhan ng kanyang sinunod. It's because wala siyang tunay na faith sa Panginoon. At ang mga ganong klaseng tao, gaya ni Cain, ay hindi sa Panginoon, sa dyablo, at sila ay ibubulid sa outer darkness, dagat-dagatang apoy, at yan ay hantungan ng mga taong hindi tunay na mananampalataya ng Panginoon. Isang kwento akong nabasa, mga kapatid, about a hunter na inabot ng bagyo, malakas na bagyo sa kagubatan. Thank God, meron siyang nakitang kuweba, pwede niyang silungan. Pero laking gulat niya at takot niya dahil while inside that cave, nung buksan niya yung kanyang flashlight, nakita niya ang maraming poisonous na mga ahas, alakdan, spider. At siya po ay naalarma at natakot. Ang kanyang naging reaction sa kuwebang ito na puno ng mga mababangis na hayop, makamandag na hayop gaya ng ahas, ay ganito. Ano ba yung ganito? Alam niyo. Peace. Peace, man. Sino yung palabati ng ganyan nung araw? Peace. Pero ayon sa kwento, hindi naman po yun ang kanyang ginawa, kundi immediately, dahil delikado buhay niya, sumibat siya palabas ng kuweba. Okay. Ganun pala yun. Peace, dinampot yung tsinela, sabay takbo. Dahil nanganganib ang kanyang buhay. Dahil na naging aware siya na dangerous ang paligid, dangerous ang kanyang, in danger ang kanyang buhay. Alam niyo po, ang mundong ito, mga kapatid, a lot of people around us, kung mabubuksan lang ang kanilang mga mata, kung makikita lang nila ang realidad, ang katotohanan, na sila, mga kapatid, ay hindi sa Panginoon at sa dyablo, na sila ay mapupunta ng impyerno, ng kanilang mga ginagawa, bagamat nagwo-worship, nag-o-offering, dumadalo ng prayer meeting, nagkakandak ng iba't ibang rituals, hindi pala ebidensya ng pagiging tunay na Kristiyano. Like Cain, mga kapatid, ginagawa niya lahat siya. Pero siya ay sa dyablo, hindi sa Panginoon. At siya ay papunta ng impyerno. So siguro gaya ng taong ito, na nung makita niyang maraming nakamamatay na hayop sa kanyang kinalalagyan, anong ginawa niya? Immediately, he fled. Kaya nga, maraming tao around us, pag-pray natin, abutin natin, bahaginan natin ang salita ng Diyos. Because we know na ang salita ng Diyos, pag kanilang naunawaan, sinunod, pinamuhay, sila ay maliligtas. More so, makakaiwas sa gawaing ito. Nasa isang level of relationship sa kapwa, which is my tendency and desire to kill. Like Cain. Ito ang kanya naging level of relationship sa kanyang kapatid. Murder. Ang pumatay, ang makapatay, ang mamatay din naman sa kamay ng mga taong hindi na nananampalataya, gaya ni Cain. Ang pangalawa na level of relationship ng mga tao, especially Christians, sa kanyang kapwa Christian, kung ang pag-uusapan ay pag-ibig sa kapwa o sa kapatid, aside from murder, ay abomination. Nilagay ko na po dyan ang meaning o synonym ng word na to.
na siguro malimit nating marinig pero baka nagkakamali tayo ng pakaunawa. Abomination means hatred. Dahil sa verse 13 to 15, if I may read once again sa English naman, it says there, "Do not be surprised, my brothers and sisters, if the world hates you." Pakisabi nga po natin, hate. We know that we have passed from death to life because we love each other. Anyone who does not love remains in death. Catch this. Anyone who hates a brother or sister is a murderer. And you know that no murderer has eternal life residing in him. Pansinin niyo po yan, mga kapatid. Kaya sabi ko in my introduction, maraming point of view sa salita ng Diyos na makikita tayo. Just like this passage natin, hindi lang siya shocking, kundi nakakatakot, nakakabigla, nakakapagtaka. At may hatid ito na babala, matinding babala. Sa bawat tao, even so, sa mga member, bahagi ng katawan ni Kristo, ang iglesia ng Panginoon. Sapagkat dito sinasabi, mga kapatid, na ang isang tao na nagmamahal sa kanyang kapatid ay inilipat na from death to life. Nasa buhay na walang hanggan na siya. May buhay na walang hanggan na siya. Yun ang tunay na Kristiyano, ayon dito. At yung hindi nagmamahal sa kapwa, sa mga kapatid sa pananampalataya, namumuhi, napupuot sa kanyang kapatid, sabi po dyan, murderer, mamamatay tao. At ang mga mamamatay tao, murderer, hindi saved, walang buhay na walang hanggan. Nangyari na ba sa ating buhay na meron tayong kinapuutan, kinamuhian, nagkaroon tayong sobrang galit sa isang tao? And meron pa nga, baka Christian siya, baka kapatiran. Medyo shocking to. Itong itinuturong ito ni Apostol Juan in our passage for today. Because it says here, anyone who hates a brother or sister, believer ng Panginoon, is a murderer. At ang mga murderer, hindi saved, hindi totoong Kristiyano, wala silang buhay na walang hanggan. So, a Christian hatred is the same as murder. Gaya ng ginawang equality ng Panginoon sa lust of the eyes over committing adultery, actual na pagkukumit ng adultery. So, allow me to share with you, to quote this one, na ang difference ng level 1 relationship ng isang tao, Kristiyano, as far as love is concerned, over this level number 2 of relationship, which is hatred o abomination, ay walang iba kundi yung aktual na pagkukumit lang ng kasalanan. Yun lang ang kaibahan. Yun ang kaibahan ng aktual na pumatay. Dalawang klase ng relationship, response, decision, o relationship ng isang tao sa kapwa niya, ng isang Kristiyano sa kapwa niya Kristiyano, na na murderer. Yung isa, actual na nag-commit. Yung isa, hindi naman pumatay, pero nasa isip at puso lang niya. May kaibahan. Yung isa aktual, yung isa hindi aktual. Sa puso't isip lang. But, it's the same. It is the same, mga kapatid.
Though inward lang, yung desire to kill, it's the same as pumatay ka na rin ng tao. Kung sa isip lang, sa puso mo lang sinabi, gusto kitang patayin. Papatayin kita. It's the same na nakomit natin ang kasalanang ito na pagpatay. May isang kwento, mga kapatid, patungkol sa dalawang klase ng hayop na ipagkamaling paghambingin, pagkumparahin ng isang taong namasyal sa isang zoo. Sabi niya dun sa tagapag-alaga ng leon sa zoo, bakit yung leon na yan, hindi nyo pakawalan? Bakit nyo kinukulong yan? Ang amo-amo naman, ang bait-bait naman. Kamukhang kamukha at wala namang pagkakaiba sa alaga kong pusa. Said the zoo visitor. Hindi ba kayo nahihiya? Kinukulong nyo yan? Kawawa naman. Ang bait-bait naman. Ang amo-amo. Kamukhang kamukha lang nung pusa ko yan, na maamo, mabait. Pakawalan. So, natawa sa kanya yung zookeeper dahil ang leon at ang pusa ay may magkaibang kalikasan. Though magkamuka, sa itsura, parehong parang maamo, pero sabi ng zookeeper, ang leon na yan, may desire na pumatay sa puso niya. Unlike your cat. Totoo naman. Kaya nga nasa kulungan yan. That is why that lion is behind bars. Kasi delikado ka, kaya pasalamat ka at may rehas, may kulungan. Kaya safe ka. So, tayo po mga kapatid on this passage na sinabsabihan ni Apostol Juan na ang aktual na pumatay compared sa hindi aktual na pumatay, sa isip lang, pinlano, ninais, ninasa ang pagpapatay ay pareho lang. Yan ay ginawa rin ng ating Panginoon, mga kapatid. Pinaliwanag din ng Panginoon ang pagkakapareho ng pagtingin ng mahalay sa aktwal na nag-commit ng adultery o sexual immorality. Kaya, mga kapatid, maraming tao ang bagamat hindi pumapatay, hindi nagkukomit ng grabing krimen, kasi may sagka, may bars. Ano yung mga bars na yon? Natatakot siyang maaresto, mahuli, mapahiya, malantad ang kanyang kasamaan. Natatakot siyang siya ay maparusahan. Natatakot siyang siya ay mapatay, di ba? Sino sa atin yung palasugod nung araw? At muntik ka na, madali. Umaawat ka lang naman, pero nanganib ka. Yung iba, mga kapatid, talagang napahamak. So, mga kapatid, though people never commit an actual killing of people, hindi ka sure na wala siya talagang desire pumatay. Pwedeng kaya lang niya hindi ginagawang pagpatay dahil sa takot sa mga bars na ito. Pero in his heart, in their hearts, in their mind, patay ka na sa kanya. Wala ka na kwenta. No wonder iniiwasan ka. Sinasalitaan ka ng masama.
ayaw kang kasama. Dahil nasa puso ang kasalanan. Nasa puso ang desire, pagnanasa, na pumatay. So, ang question mga kapatid, ang issue mga kapatid sa ating passage is not the question kung ano ang ginawa natin, kundi kung ano ba yung gusto nating gawin. Catch that, mga kapatid. The question is not, what did you do? What did we do? Kundi, yung kung ano ba ang gusto mong gawin, gusto nating gawin. Ano ba nasa puso? Ano ba ang desire? Ano ba ang pagnanasa? So, we can see na in-equate ng Panginoong Jesucristo ang pagkapuot, pagkamuhi, matinding galit, which is the same as murder. And the lust of the eyes, pagtingin lang ng mahalay sa kapwa, is the same na nakapag-commit na ng adultery. So, ang pruweba at ebidensya ng isang Kristiyano ay tunay na mananampalataya na, nalipat na from death to life, from darkness to light, is that he loves the brethren. Sabi mo nga sa katabi mo, love mo ba ako? Ayan. Kung ang Kristiyano nagmamahal ng totoo sa kanyang Kristiyano, ebidensya ito na ikaw ay tunay na mananampalataya, ikaw ay nasa liwanag na, ikaw ay mayroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ka false Christian, hindi ka false teacher, hindi ka false church, hindi ka false believer. Grabe to, mga kapatid. Kapahayagan ni Apostol Juan. The love for the believers habitually. Kasi hindi maiwasan minsan pwede kang magalit sa kapwa mo. Magalit sa kapwa mo believer, sa kapatiran. And minsan pa nga, kinagagalitan natin, kadugo pa natin. Kadugo na, kapananampalataya pa. Kapananampalataya na, kadugo pa. Anak mo, o kaya ay magulang mo, o kaya ay pamangkin mo, o kaya lola mo. And the proof, the gauge, the evidence na tayo ay tunay na mananampalataya, hindi false believer, ay ang hindi lang paminsan-minsan, kundi habitual na pagmamahal sa kapwa mananampalataya. We may get angry at times to someone, pero that is occasional, may hangganan, hindi pinalulubog ang araw, hindi pinagtatagal, at hindi nagtatanim ng sama ng loob, puot, pagkamuhi. Willing magpatawad, umunawa, at gumaganti ng mabuti sa masama. Can we say amen to that? Hindi nagsasawa na ibigin ang kapatid. Ibig sabihin ng ibigin ang kapatid, gawan ng mabuti. Sundin ang kalooban ng Diyos para sa Kanya. Hindi i-avoid, hindi sumpain, hindi insultuhin, hindi i-criticize, hindi hatulan, kundi hangarin ang ikabubuti o kalooban ng Diyos para sa Kanya. So, the issue is not whether a murderer can become a Christian, but whether a man can continue being a murderer and still be a Christian. Si Apostol Pablo po ay murderer. And yet, niligtas siya ng Panginoon. Naging Christian po siya. On the contrary, ang hindi maaari ay yung isang Kristiyano na habitually nagko-commit ng murder. Hindi man aktual
na pumapatay, pero sa isip at puso, para na rin pumapatay because of hatred, because of abomination, because of matinding galit na hindi nagsusubside at nawawala. Nananatiling nakaharbor, nakatanim, nananatili, ninenurse sa puso, inwardly. Kaya, ang sabi ng verse 15 ng ating passage, anyone who hates a brother or sister is a murderer. Huwag mong titignan ng katabi mo. Pero mukhang lahat kayo sa akin nakatingin. Anyone who hates a brother or sister is a murderer. Kaya, pwede nating i-gauge ang ating mga sarili. Lahat ba ng member ng church na to, kapatiran natin, love mo? O meron kang iniiwasan, may hindi ka gustong kasama? Of course, hindi yung katabi mo, di ba? Kasi kaya nga katabi mo, gustong-gusto mo yan eh. Eh how about yung nasa likuran, nasa tagiliran, yung nalilate, yung laging wala, yung nakikita mo ang kahinaan. At may mga sinasabi pang di maganda sa'yo. Killjoy minsan sa buhay mo. At di ka kinikilala, di ka pinapansin. May sinusuway na kalooban ng Diyos. Bad trip ka sa Kanya. Love mo pa ba siya? Yung galit ba natin ay temporary lang? Lumipas ba? Lumilipas ba? O nananatili ang ating pagkamuhi, pagkapuot, matinding galit, and it's the same as murder. Ayon sa atin pong passage. Anyone who hates a brother or sister is a murderer. And you know that no murderer has eternal life residing in him. So, ang acrostic topic natin for today ay hindi sayang. Maraming nangihinayang. Bakit ba lumabas bigla yan? Nang ganun-ganun na lang. Rob. Nang ibig kong sabihin in our topic, relationship of believers. Relationship over believers. Relasyon. Okay. Pwede nyo ba lingunin yung inyong nasa kanan? Yung inyong nasa kaliwa? Yung inyong nasa likuran? Mukha bang believer? Okay. May relasyon tayo sa Kanya. Sa ating pag-aaral, dalawa yung level of relationship. As far as love is concerned, sa ating kapwa mananampalataya, ano yung unang level? Murder. Okay. Nilingon mo yung nasa kanan, sa kaliwa, sa likuran. Ano, mukha bang papatayin ka niya o mukhang gusto mo siyang patayin? Murder. Ang pangalawa ay hatred o abomination. Abomination or hatred. Puot, pagkagalit, matinding sama ng loob, pagkamuhi is the same as murder. God said in our passage. So, ano ang acrostic points natin? MA, okay, sayang na naman daw yung token. Mapalad ka, wala eh. Walang token. Master of Arts? Hindi po. Murder and abomination o kaya ay hatred, matinding pagkamuhi, pagkapuot o pagkagalit. Ayan po, linaw na, no? Kuhang-kuha natin. Matandaan lang po natin mga acrostics, kuha na natin ang mensahe ng Panginoon sa bawat isa po sa atin today. So, an insight that I'll be leaving with you for today, mga kapatid, ay ito po. If we choose the two levels of relationship, ano yung unang level of relationship? Murder. Yung pangalawa ay abomination or hatred, pagkapuot o pagkamuhi, pagkagalit. So, we rob ourselves of blessings, peace, opportunities. And we kill ourselves of many things like kapayapaan, pagpapala, opportunities, privileges, victories, power. And sa totoo lang, if we choose either of the two, kahit hindi ka aktual pumapatay, pero may pagkamuhi, pagkapuot,
Sa totoo lang, hindi naman tayo nakapapatay. Tayo ang pumapatay sa ating mga sarili. Pinapatay na rin natin ang ating espiritu, ang ating kapayapaan, ang ating mga pangangailangan. Hindi po natin makakamit ang mga biyaya at pagpapala na nais ng Diyos, nakahanda, na ibigay ng Diyos para sa atin, if we choose either of the two. Kahit yung mapuot lang o mamuhi lang, magalit lang sa kapatid, sa kapwa, is the same as murder, and it's an actual killing of ourselves. At hindi yung iba. Kaya, sabi mo sa katabi mo, may kagalit ka, wag na. Wag ka nang magalit. Ikaw ang mabibigatan. Ikaw ang mapagkakaitan ng pagpapala. Are you with me? Tayo ang mapaapektuhan. Amen? Hindi tayo makakasunod sa kalooban ng Diyos, bagkus nakakasuway tayo sa ating Panginoon. So I propose, mga kapatid, ito po ang aking parang prescription o amuki o parang kahilingan sa bawat isa po sa atin. Master sin. I-overcome ang kasalanan. Pagtagumpay ng kasalanan, tukso sa ating mga buhay. Lagi at tuwina. Sa papanong paraan? By obeying God's will and words. Outwardly and inwardly. Balikan ko lang si Cain, mga kapatid. Si Cain, binanggit sa ating passage. Kinausap siya ng Diyos. Ito gawin mo. Ito dapat mong ginawa eh. Mali yung ginawa mo eh. God said. Wala kang faith. Mali ang hinandog mo. Mali ang ritual na ginagawa mo. Pagsisihan mo yan. I-overcome mo yan. Huwag mo yang ipamuhay. Manampalataya ka. Sumamba ka ng nararapat na ayon sa Diyos. God said to Cain. Pero hindi niya in-overcome. Hindi siya nagsisi, hindi siya nagbago, hindi siya naglagak ng pananampalataya sa Panginoon. Siya ay sa dyablo. So, tayo wag gumaya kay Cain, mga kapatid. As people of God, we need to master sin and temptation sa ating buhay sa pamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos at sa kanyang mga salita. In action, in thoughts, sa heart, sa isip, sa puso. Outwardly and inwardly, we must obey God. Can we say amen to that? As I would like to end up sa isang kwento ni John Wesley. 18th century siya na preacher, evangelist. Kung alam nyo ang Methodist Church, siya po ang founder ng Methodist Church. Sila po ay mananampalatayang tunay ni Kristo. And around the world, as of now, there are 70 million na Methodist member. Ang church na to, na tinatag ni John Wesley. But meron pa mga church nga around us. In the Philippines alone, may mga Wesleyan church. So, I assume, narinig na natin siya, no? Nakikilala natin siya. Meron siyang karanasan isang gabi na pauwi siya, may nang hold up sa kanya. Hinold up siya, nilimas ang kanyang pera. Preacher to ha, evangelist to mga kapatid. Famous preacher to, lingkod to ng Panginoon. Aba, na-hold up. Kaya wag nating sabihin kung lingkod tayo ng Panginoon, exempted na tayo sa mga pagsubok, sa mga problema. Okay? Nilimas ang kanyang pera isang hold-upper one night. Pero bago umalis yung hold-upper, sabi niya, "Nak, kapatid, if ever dumating yung panahon o araw na gusto mo nang magbago ang iyong buhay, gusto mo nang kumawala sa gawain na yan na ginagawa mo, alalahanin mo lang, may Kristo na may kakayanang baguhin ang buhay mo, linisin ka sa iyong karumihan at kasalanan." Said John Wesley. After several years, matapos ang kanyang isang malaking gawain at conference, paglilingkod kay Lord,
May humarang na naman sa kanya. Sabi nung humarang sa kanya, Pastor, natatandaan niyo pa po ba ako? Ay ba, hindi na. Bakit? Sino ka ba? Ako po yun ang hold up sa inyo. Several years back. Dumalo po ako ng inyong gawa. Christian na po ako. Naalala ko po ang sinabi niyo sa akin isang araw sa aking buhay na kapag gusto ko na magbago, gusto kong malinis, gusto kong lumaya sa maling mga gawain, manampalataya ako kay Kristo, alalahan si Kristo na kapag lilinis ng karumihan at kasal, bumabago ng puso at buhay. Christian na po ako, Pastor. Christian na po ako. So that story, mga kapatid, ay nagpapakita na sa Panginoon, may kalakasan, may katagumpayan, may pagpapala, para sa sino mang kay Kristo sumasampalataya. Let's rise up. Let us pray. Aming dakilang Diyos, narito kami, Panginoon. Minsan pa nagpupuri sa iyo, sa inyo pong kabutihan sa aming mga buhay. Once again, feeding us by your word, giving us understanding, reminding us of who we are, who you are, at kung ano ang kalagayan namin before you, anong dapat naming maging attitude in this life, in this world, sa kabila na ang aming paligid magulo, sa kabila na ang mundo ay ebbing, passing away. Panginoon, kami po ay muli sa inyo po lumalapit, hindi lamang nagpapasalamat, kundi nagsusumamo na kami patuloy niyo po na katagpuin sa iba't iba na yung mga pangangailangan, especially, Panginoon, paglaya namin o kalakasang kailangan namin in the face of trials, temptation, burdens, hardship, sin, na palaging tila baga kumakatok sa pintuan ng aming mga puso at buhay, kaisipan, kaluluwa. Panginoon, kasalanan, galing sa dyablo, tukso na nagmumula kay Satanas, masamang gawain, nagawain ni Satanas, inihiling namin, Panginoon, ma-master namin, ma-overcome namin, to see ourselves that indeed we are true believers and people of God. Walang pinapanatili, ginagawang habit na kasalanan, maliit man, petty sin man, white lies man, kundi inaamin, kinukumpisal sa iyo, most of all, tinatalikdan, by your grace and by your mercy. Grant us, Lord, enabling to know you personally, to come to you by faith, to depend on you completely as our enabling and victory in this life. Lalo na sa harap ng tukso't kasalanan. Kasalanang paulit-ulit po naming nagagawa. Directly, willfully, habitually. Deliver us, O Lord. Grant us, Lord, wisdom, resources, power. Na palagi po na maging convicted sa aming mga kasalanang nasasabi, nagagawa, nakukumit. Even mga kasalanang inisip lang namin, naging damdamin lang namin, nanatili sa aming mga puso. Hindi namin maalis, maiwasan, ma-avoid, matalikdan. Here we are, Lord. Lumalapit sa inyo na may kapakumbabaan. Looking at you as our Almighty God, though sovereign, to allow all things to happen according to your purposes. But we believe, Lord, meron kayong mabuting plano sa iyong mga buhay. Hindi nyo kami nais na mapahamak,
manatiling disobedient sa inyong kalooban. Manatiling hindi umiibig sa aming kapwa, sa aming mga kapatid. Dahil kami po'y namumuhi, nagagalit, napupuot. Oh God, cleanse us by your blood, Lord Jesus Christ. Cleanse us by your holy and living word, miraculous word. Fill us even more of your spirit upang hindi lang kami magkaroon ng enabling, kundi wisdom, resources, opportunities, privileges. O God Almighty, kayo ang aming nag-iisang pag-asa in this life and in the life to come. We commit our lives to you. We invoke your awesome presence, powerful presence by your Spirit, and in the light and power of your word, patuloy po kayong mag-manifest sa amin, maghari sa amin. Kayo po ang lumalwalhati sa inyo pong pangalan sa aming mga buhay as we commit, obey, love you, and stand by your truth ngayon hanggang wakas. All for your glory. Our Most High God, inyo pong tinubos ng inyong banal na dugo sa krus ng Kalbaryo. Iniligtas, dinala mula sa kamatayan sa buhay na walang hanggan, sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Lord God, thank you. Kayo na po ang bahala. We commit our lives to you. Our Lord, Savior, Redeemer, and Deliverer. To the glory of the Father, in the power of your word and spirit, in your most holy and most powerful name alone, our Lord and Savior, Jesus Christ. And every saint that are in this place should say, Amen, Amen, and glory, glory, glory to our Most High God. Let's continue to worship our Lord God. Jesus will be our center of our lives, the center of this church. Amen. Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus be the center of it all. And Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters, and nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of our life. From beginning to the end, it will always be, it's always
from my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, hallelujah. Jesus, 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 Jesus. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my